Diyos ay hawitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaysa ng buong simbahan, gunitain po natin ang magkakapatid na sina San Lazaro, San Marta at Santa Maria, ang magkakapatid na mga kaibigan ni Kristo. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, magsisimula po tayo sa ating mga kasalanan pagkukulang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Isama natin sa intensyon ng misa ang pag-adya nawa sa atin ng Panginoon sa malakas na lindol. Ang intensyon ng mga nagpapamisa ngayon, lalo na ng mga tumutulong sa ating simbahan, kalusugan para sa may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal, na tulad ni Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong binibigay sa amin. Pagkaloob mong sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ng mga banal at ibunsod ng kanilang pagkauliran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatutuhanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel iyong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Iyaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon kayo, Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan na upo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Anong klaseng kaibigan meron ka? Masasabi mo ba na tunay at mabuting kaibigan ito? Tama naman ba ang standard mo para masabi mong mabuti at tunay na kaibigan ng isang tao? Alam natin pare-pareho ang halaga ng kaibigan sapagkat bukod sa ating pamilya, sa kaibigan natin nararamdaman ang pagmamahal. Ang pagmamahal na nagpapasaya sa atin, tumatanggap sa atin, sumusuporta sa atin, nagtatanggol sa atin. Sa katunayan, may mga taong hindi nararamdaman ang ganyang uri ng pagmamahal sa pamilya nila. Pero sa mga kaibigan nila, nararamdaman nila. Ganon kaimportante ang kaibigan. Friends are also family members with whom we share our lives. Hindi natin kadugo, pero ang turing natin, ang turing sa atin ay higit pa sa kapamilya. Sapagkat ang pagiging pamilya ay higit pa sa pagiging magkadugo talaga. Kaya napaka-importante na tama rin ang standard natin sa pagpili ng magiging
mga kaibigan natin, lalong-lalo na yung ituturing nating tunay na kaibigan natin, sapagkat napakalaki ng kanilang pwedeng maging impluwensya sa atin. They can change the course of our lives, they can influence our decisions, they can even shape our character more than our family can. Binigyan po tayo, mga kapatid ng Panginoon, ng kapangyarihan na pumili ng kaibigan. Sana gamitin po natin ng wasto ang pagkakataon at kapangyarihan na yan. At napag-uusapan po natin ngayon yan sapagkat ipinagdiriwang po natin ngayon ang pag-aalala natin sa tatlong santong magkakapatid, sina Marta, Maria at Lazaro. Galing, no? Tatlong magkakapatid na puro santo. I mean, yung isa lang ang maging santo sa pamilya o sa magkakapatid, malaking bagay na eh. Yung tatlong magkakapatid pa ba? Klase. Pwede nating isipin na mabubuting halimbawa ang ipinakita sa kanila ng kanilang mga magulang o ng kanilang mga kamag-anakan, pero wag na po tayong lumayo. Doon na tayo sa sinasabi talaga at pinapahiwatig ng banal na kasulatan. Ang pinakadahilan ng kanilang kabanalan ay ang kanilang pagiging kaibigan ni Jesus. Naalala naman po siguro natin yung sinabi ng tagapagbalita ni Marta at Maria kay Kristo patungkol sa pagkakaroon ng sakit ni Lazaro. Sabi nito, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. And of course, natatandaan niyo naman din siguro yung sinabi ng mga tao nang umiyak si Kristo dahil sa kamatayan ni Lazaro. Sabi nila, tunay ngang si Lazaro ay minamahal niya. Well, not to mention yung paglalaan ni Jesus ng panahon para bisitahin sila kahit napaka-busy niya. At yung pagtuloy niya sa bahay ng mga babaeng ito na hindi naman niya kaano-ano. Hindi po yun dati automatic na magandang tingnan para sa mga Hudyo. Kaya hindi ito basta gagawin ni Jesus kung hindi malapit sa kanya ang magkakapatid na ito. Tapos nakinig pa ng mataimtim si Maria kay Kristo. And then yung the way na pakikipag-usap ni Marta kay Kristo. Halimbawa sa Ebanghelyo narinig ninyo na parang si Kristo ay inuutusan niya. At nang mamatay na nga si Lazaro, nung sabi niya, kung narito po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko, na parang sinisisipan niya. Karanasan ang magsasabi sa atin na hindi natin ito sasabihin sa isang tao, hindi naman natin kaklose. At hindi rin naman natin hahayaan na sabihin ito ng isang tao sa atin na hindi rin naman natin kaklose. Malamang sabihin natin sa kanya, feeling close ka, hindi tayo close dalawa. Pero hindi ganoon sa kaso ni Marta dahil kay Kristo ay malapit talaga sila. At yun ang pinakadahilan ng kanilang kabanalan. Inilapit sila ni Jesus sa Diyos, which really makes Jesus a true friend. Sapagkat ang mabuti at tunay na kaibigan ay nag-aakay sa kabutihan. Ang mabuti at tunay na kaibigan tulad ni Jesus ay naglalapit sa atin sa Diyos. Indeed, may mga kaibigan tayo na masayang kasama, pero sa anong paraan ba? Baka naman dahil sa panalait na ginagawa nila sa iba, kaya tayo tumatawa. O baka naman dahil sa kabastusan ng mga binibitawan nila. May mga kaibigan tayo na suportado tayo, pero baka pati yung mga mali nating desisyon sa buhay. May mga kaibigan tayo na pinagtatanggol tayo, pero baka naman kahit na mali na ang ginagawa natin. May mga kaibigan tayo na tanggap tayo, pero baka naman pati yung pangit na pag-uugali natin ay hindi po natin dapat itinuturing na tunay at mabuting kaibigan ng mga ito. Because if we do so, delikado po tayo dahil malamang o sigurado ko na ang mga ito ay ginagamit ng demonyo para iligaw at sirain tayo. Kaya wag po sana tayong basta pumili ng kaibigan ng ang standard natin ay mababa lang. Lalo pat wag tayo magtuturing ng kaibigan na sabihin natin tunay ito, mabuti ito, kapag ang standard natin ay pamaba lang. Dahil hahatakin po tayo pababa ng mga taong yan. 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kaya mag-ingat po tayo kung kinakailangan natin gumawa ng mga bagay na masama just to fit in with our friends. They're not true friends. Sumana po tayo ng iba. At hindi rin po katwiran yung mahal tayo, kaya tanggap tayo kung sino tayo. Ang tunay na mabuting kaibigan, yes, tatanggapin tayo kung sino tayo, pero kung naniniwala siya na kaya pa nating baguhin ang ating pangit na pag-uugali, sapagkat mas mataas ang tingin niya sa atin kaysa sa pangit na ugali natin. Lalo pat kung ang kanyang layunin
ay ang kabutihan natin sapagkat alam niya na we can be better, we can even be best. Yun ang tunay na kaibigan, yun ang mabuting kaibigan. O di ba't ganyan si Jesus? Si Jesus ang nagsasabi sa atin, I no longer call you servants, but friends. Si Jesus nakikipagkaibigan sa atin. Tanggap niya tayo kung sino tayo, pero masyado niya tayong mahal para hayaan lamang tayo sa ating kabuktutan, sa ating kahinaan, sa ating kasalanan. Ang tunay na pagmamahal ay naghahangad ng mabuti para sa kaniyang minamahal. Ganyan po ang uri ng kaibigan na hanapin natin at kung meron na tayong ganyan, alagaan po natin. Marami tayong pwedeng maging mga kaibigan, mga acquaintances lang, pero yung mga ituturing nating tunay at mabuting kaibigan, yan, piliin natin at alagaan po natin. Yan, dahil hulog po ng langit yan. Sila yung mga kapatid din natin pero hindi ibinigay mula sa pamilya natin. Sila yung mga ibinigay galing sa langit na pinagmumula ng mga biyayang ine-enjoy natin. Maaring sila'y hindi galing mula sa pamilya natin, sa nanay at tatay natin, pero sila ay galing sa tunay nating magulang, ang ating Panginoon Diyos. Kaya ingatan po natin ang mga kaibigang ganyan. And also, of course, be one. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, salamat sa pagiging mabuting kaibigan mo para sa amin. Pasensya na kung may mga pagkakataon na hindi namin ito nakikita at hindi namin pinapahalagahan. Nakikipagkaibigan pa kami sa iba na hindi mo naman pinadala, sa iba na masamang impluwensya, at kung minsan hindi rin kami nagiging mabuti at tunay na kaibigan sa aming kapwa, humihingi po kami ng tawad. Panginoon, akhayin mo kami, palapit sa iyo. Gusto namin maging tunay ding kaibigan para sa iyo. Gusto rin namin maging banal tulad ni Marta, Maria at Lazaro. Sa awa mo, Alleluia, purihin ang Diyos. Alleluia, pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Alleluia, purihin ang Diyos. Alleluia, sa takdang panahon babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo, higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon na magpakailanman,
at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Itong aking alay sa'yo, ibibigay, iaalay, lahat ng yaman ng buhay, iaalay sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinapaalingaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa ang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Dasal natin ang ating mga kakilalang yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, susundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahimpulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw na pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ko. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Dapat ito na matanto sa kasulatan. Pakikinggan ito at itatag sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan ang iyong angkang narito at nagdiriwang. Sa paggunita sa mga banal ay nagpupuri sa iyong ngalan upang sa pagkasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa kabutihan niyo. Alam na po niya ang pangalan niyo, alam kung sino kayo. Alam niya ang mga pangailangan. Yun po ang lagi naming dasal dito. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today.
for light sing upon